Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin, walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart natin. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Magandang tanghali po. Ngayong araw sa ating programa ay nakalatag ang iba't ibang issue na ating tatalakayin at isa na po dyan ang umugong na usapin at kontrobersya po tungkol sa confidential at intelligence funds. At para makasama po natin ngayong hapon sa pagtatalakay po ng issue na yan, makakasama natin walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. Senator, magandang tanghali po. Thank you very much po for joining our program. Salamat din, Ms. Pamela, at magandang tanghali rin po. Alright. Marami po tayong tatalakayin ngayong tanghali, Senator, pero umpisahan po natin dun sa isa po sa mainit talaga na talakayin o ngayong, para sa ngayong taon, no, Senator, confidential at intelligence funds. Just recently po, no, the House of Representatives has removed exactly 1.23 billion pesos na confidential funds po from 5 civilian agencies, including, of course, Office of the Vice President and the Department of Education. So, ibig sabihin po, walang magiging confidential funds and intelligence funds, so walang marireceive na confi at intel funds yung 5 civilian agencies, including yung OVP and DepEd. But then, so technically, wala pong matatanggap na 150 million pesos na confidential funds yung DepEd. But it was actually reallocated to one of their programs, which is yung NLRP or yung National Learning Recovery Program. What is your take on this, Senator? Well, mabuti at hindi lang mabuti pero masaya ako at nagpapasalamat, no, sa mga kapwa ko mambabatas, unang-una na dito sa Senado at syempre sa aming mga counterparts sa House na iyon na nga, naglipat po kami ng significant na halaga ng mga confi and intel funds mula sa mga civilian agencies na wala namang kinalaman, no, sa national defense at saka public safety at inilipat doon sa mga ahensya na karapat-dapat, lalo na yung mga nagbabantay ngayong mga buwan mismo sa pambansang interes natin sa West Philippine Sea, sa exclusive economic zone at sa buong maritime zones ng Pilipinas. Yung particular na CIF item na inilipat mula sa DepEd CIF ay magandang nailipat sa isang line item budget para ito ay gastusin talaga sa mga totoong pangangailangan ng ating mga estudyante at iba pang education sectors, lalo na dahil post-pandemic tayo, post-recession. Kaya very relevant, Ms. Pamela, halimbawa yung Learning Recovery Program upang tugunan yung matagal na nating education crisis at yung learning poverty pa nga na lalong tumindi nitong pandemic nga. Bukod dyan sa pag-reallocate ng mga confidential and intelligence funds, masaya ako at nagpapasalamat din na tinanggap ng mga kapwa mambabatas ko sa buong Kongreso yung isang provision na bawal nang maglipat ng contingent funds, halimbawa mula sa Office of the President, sa confi and intel funds ng ibang mga civilian agencies. Liban na lang kung extremely necessary ito ayon sa certification ng Presidente. So patuloy po at namin sa Senate Minority babantayan yung tapat na pag-implementa ng ganitong mga mas tamang provision, no, at sisiguruhin din po namin na magastos ang mga kaperahang ito para po sa ating mga kababayan. All right. The Makabayan Bloc filed their third petition last Monday, Sen, before the Supreme Court, so it could declare the release and use of the confidential funds, of the 125 million peso confidential funds as
unconstitutional. And sabi nga po ni Representative Franz Castro, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kapag napatunayan po na unconstitutional nga yung pag-release and paggamit po doon sa 125 million pesos, ay dapat pong ibalik yung pera doon sa pondo ng bayan. And kaya i-final tong petition na to para rin ma-compel si Vice President Sara Duterte na ibalik nga yung confidential funds doon sa National Treasury. Pero sinabi po before ni Vice President na ginamit niya daw po yung pondo para pagsuporta dun sa iba't ibang programa tulad daw po ng tree planting, ng livelihood projects, calamity assistance. But really, as of now, right now, Senator, what do we really have, or what clear conclusion do we have right now, clear answers do we have right now from Vice President Sara Duterte as to how she really used the confidential funds? Meron po ba tayong specific na nakuha na from Vice President? Is it enough? Well, at least yung Commission on Audit na pag-alaman po natin nung budget debates ay nag-o-audit nga dun sa ulat na di umano isinumite ng Office of the Vice President tungkol sa 125 million pesos na iyan. Nung itinanong ko kay COA Chair Cordoba nung budget debates nga sa budget ng COA, sabi nila ongoing pa yung audit dyan. And hopefully, Ms. Pamela, bago matapos itong taon ay maiulat na sa atin ng COA ang tungkol dyan. At maigi din na aaksyonan na ng Korte Suprema ang kaso din na inihain sa kanya tungkol sa constitutionality ng paglipat ng bahagi ng contingent funds mula sa OP doon naman para sa Confi and Intel funds ng OVP. At ito yung isang magandang halimbawa na habang kumikilos na ang judiciary sa isyung ito, dito naman sa legislature, yun na nga po, pasok sa General Appropriations Act para 2024, yung amyenda ko dun sa hindi pwedeng gamitin ang contingent funds pati mula sa OP para mag-augment ng mga Confi and Intel funds ng ibang civilian agency at ng OVP. So kumbaga, pag taon-taon na isama yung ganyang disallowance, kumbaga, maiiwasan sana dapat ang anumang posibleng at tingin namin unconstitutional na paggamit ng contingent funds. All right. Senator, can you describe to us how VP Sara responded to this whole issue? How she has treated this issue from the very beginning up until now? Kasi Senator, you even had what they called word war all throughout this issue, no? Ano po sa tingin nyo, sa inyong perspektiba po, paano po nag-responder, paano po trinato ito ni VP Sara? Were you able to get sincere answers from VP Sara? Oh, I don't know about sincere, pero ang obserbasyon ko lang mula sa simula, halimbawa yung budget hearing dito sa Senado tungkol sa budget ng OVP, mukhang dumating sila na hindi handa na depensahan yung kanilang requested budget dahil nung una gustong ipasa sa kanilang mga USEC yung pagsagot sa mga tanong ko. Kalaunan ay hindi agad at ganap na nasagot yung tanong, simpleng fundamental na tanong tungkol sa mandate ng kanilang opisina. At eventually, hindi talaga maipaliwanag satisfactorily kung saan sana gagamitin yung requested noon na Confi and Intel funds. Yun ang daming binanggit na mga programa na alam naman natin ay pangunahin mga programa ng ibang mga department at opisina ng gobyerno. At pagkatapos nung budget hearing na iyon, marami-rami silang
atake, tawag ko noon patutsada, hindi dun sa issue, pero personalan sa mga nagtatanong tungkol sa kaniyang hinihinging confi and intel funds, pati laban sa akin. Pero ito, eventually, siguro nung nakita nila na dumadami talaga yung formal, opisyal na mga prosesong inilulunsad dito sa legislature sa pamamagitan ng budget process, tapos pati nga sa judiciary, no, sa iba't ibang mga organisasyon at saka individual. Kalaunan, inulit nila yung sinabi nila nung budget hearing na she could live without confi and intel funds at hindi na daw hahabulin nito. So ayun, sunod-sunod na yung mga pangyayari pagkatapos nun, aksyon ng House, aksyon din namin dito sa Senado. Actually kami ni Minority Leader Senator Coco Pimentel last year pa nire-raise itong issue ng confi and intel fund. So masayang-masaya talaga ako at talagang nagpapasalamat na nagbunga itong kumbaga 2 taong advokasya namin sa kasalukuyang mga probisyon at amyenda sa 2024 budget. Mhm. Senator, were you ever able to talk like more personally to VP Sara? Was there ever a chance? No, not in the past few years at Mhm. lalo na nito pinagdedebatihan yung confi and intel funds. Hindi kami nakapag-usap. All right. Do you think that the Department of Education really needs confidential and intelligence funds? Kung hindi po o kung oo po, ano po kaya yung iba pang mga ahensya ng gobyerno na kailangan ng confidential at intelligence funds? Well, in fairness, meron din namang ilang mga civilian agencies na nangangailangan, may mandate at may expertise para gumamit ng confi and intel funds. Pero bilang lamang ang mga ito at isa na halimbawa yung Coast Guard, isa sa pinaglipatan namin ng confi and intel funds dahil nga humaharap sila lalong-lalo na sa China, sa buong maritime zones ng Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea at pati na sa ating exclusive economic zone. So yan yung isang halimbawa ng civilian agency na tamang dapat humawak ng confi and intel funds. Napansin nung iba kasi over the past several years, parang dumadami yung mga civilian agencies na wala namang mandate at expertise dyan. Parang nasasanay na mimihasang humingi. Dumami nga daw mula sa 22 agencies noon, umabot nitong nakaraang taon ng 28 agencies. So mabutit tinutulak na namin in the opposite direction na ma-institutionalize kung alin lang yung mga ahensyang dapat magkaroon nito at ano din yung tamang pag-account para dito. Of course, another class of government units na may at dapat may confi and intel funds ay yung mga LGUs. Pero reasonableng halaga lang, no? Hindi sky's the limit. Kaya rin na itanong namin earlier, bakit nung nakaraang mga taon, umabot pala sa halos kalahating bilyong piso ang confi and intel funds nung mayor pa si VP Sara, mayor pa sila sa Davao City. All right. From your perspective, Senator, where should the Department of Education allot its budget? Where should the Department of Education give the bulk of its attention, given that yung recent results po ng PISA o yung Program for International Student Assessment kung saan the result says that our country's educational system is behind by about 5 to 6 years. Saan po tingin ninyo kailangang bigyang focus ng departamentong ito yung mga proyekto niya or budget? Well, isa na sa marami ay kaya nga inilipat namin sa Kongreso yung confi and intel funds nila dun sa Learning Recovery Program. Kasi yun na nga ilang taon nang hindi maganda ang ranking, napakababa ng mga ranking natin sa ganyang mga international assessments at sigurado mas lalong tumindi dahil sa epekto ng pandemya. Kaya imagine, huli tayo ng kalahating dekada. Anong implikasyon noon, no,
sa learning progress ng ating mga estudyante na nasa elementarya hanggang sa tertiary level pa. At yung pagkakataon din nila magkaroon ng mga disenteng trabaho, hanap buhay, enterprises, minsang magtapos na sila. So, hindi po dapat blind spot ang DepEd dito dahil matagal nang may maraming mga rekomendasyon kung papaano natin tutugunan yung ating education crisis. Kahit dito sa Senado, merong kaming Education Committee 2 o Commission 2 o EDCOM 2 na inaaral yun at maglalabas ng mga rekomendasyon pagkatapos ng reforma noon ng K-12 ay dapat may marami pang education reforms na sumunod kaugnay ng teacher training, yung sapat na bilang ng mga eskwelahan at saka classrooms, pati pagwawasto sa mga textbooks. So dapat dito nakatutok talaga ang DepEd at para sa mga iyan, hindi naman Confi at Intel funds ang kailangan. All right. Probably my last question with regards to this topic, but this kind of personal. Do you think, Senator, that VP Sara has gone too far with regards to her job as the Chief of the Department of Education and as the Vice President? Sa tingin niyo po ba parang sumusobra po yata yung mga pinaglalaanan niyang yung mga focus niya sa mga iba't ibang usapin, or do you think her intentions are just right? Baka dun sa naging reaction niya sa Confi and Intel funds, may mga moments na ang impression talaga ay sumobra. Pero in large part, kung sa pagtatrabaho sa mandates nila lalo na bilang Education Secretary, kulang na kulang pa nga eh. Hinihingi pa rin talaga ang higit na atensyon, intensyon, at saka pagresponde sa mga mahalaga at urgent na education issues. So, case of kailangan pa talaga nilang tutukan yung trabaho nila talaga, lalo na sa Education Department. All right. Let's move on to what you've recently reported, Ms. Risa, about the Department of Agriculture's unliquidated fund transfers. And you also raised the issue about the undistributed bags of seedlings po. And pero sabi po ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., magkakaroon po ng fact-finding mission tungkol po dito. And we also have to consider na hindi pa po siya yung kalihim nung nangyari po itong unliquidated fund transfers. Ano pong update ang meron tayo sa ngayon, Senator Risa, about this matter? Well, iniintay pa po namin yung resulta at mga rekomendasyon doon sa fact-finding process na inilunsad ni Sec. Tiu Laurel. Bukod doon sa dalawang items na binanggit nyo, Ms. Pamela, isang napaka-interesante rin ay yung ulat na may tens of billions of pesos worth ng mga farm-to-market road projects na hindi pa tapos. Nung confirmation hearing ni Sec. Tiu Laurel, ang sagot nila sa isyung iyan ay fully liquidated na raw. So hinihingi ko po yung kopya ng liquidation na iyon dahil sa ganyang halaga at yung katumbas na ilang daang kilometro ng farm-to-market roads dapat na nakumpleto na. Sabi ng mga experts, pwedeng magkaroon ng farm-to-market road mula dito sa Metro Manila hanggang sa Sorsogon. Ganong kahaba, kalahati ng isla ng Luzon. So isa itong yung usapin ng underspending ng Department of Agriculture, pero at the same time parang mga kakulangan sa accounting, so bahagi ng financial management na mahalagang tutukan talaga ni Sec. Tiu Laurel among marami pang ibang issue na importante at urgent sa kanyang departamento. All right, let's move on to two of the most talked about issues, which include the stance of President Marcos when it comes to
the possible rejoining of the Philippines to the International Criminal Court or ICC, and his decision of respecting the judiciary when it came to the case of former Senator Laila de Lima. How do you feel, Senator, about these actions of President Marcos? Well, dun sa wakas nakapag-post ng bail si Sen Leila at inaasahan namin na ganap na siyang makakalaya mula sa huling kaso niya. Mismong si Sec Remulla ay nagsabing malamang ma-acquit din siya dun sa huling kasong iyon. Syempre naman kasi lahat ng mga kasong iyon ay mga peking kaso at mismo ang dating administrasyon ang nag-engganyo, nag-udyok sa mga humarap na witnesses di umano na magtestigo falsely laban kay Sen Leila. So masaya po kami sa development na iyan. Actually nagkaroon pa ng ilang mga ulong-sulong diyan na nagtaka kami na anong nangyari, bakit na udlot na naman yung judicial process na iyan on the instance of the administration. Pero sa wakas nabigyang daan nila, no, or tinupad na hindi na sila mag-obstruct, hindi na sila magdi-delay. Kaya masayang-masaya kami tungkol dyan. And as for the ICC, well, malaking bagay na sinabi ni Presidente na seryosong pinag-aaralan ng administrasyon niya yung pagsali muli or pag-participate muli sa International Criminal Court. Kahit sinabi din ni Presidente na wala daw jurisdiction ng ICC dun sa mga extrajudicial killings na panahon ng war on drugs. Pero sige, hakbang-hakbang tayo. Then, magbubukas yung posibilidad na kilalanin or tanggapin na mayroong jurisdiction ng ICC sa EJ case na yan. Dahil yung period ng mga EJ case na inaakusa ay simula 2011 hanggang 2022. Kahit inalis tayo ni Duterte sa ICC noong 2019, well, meron pang 8 taon, 2011 hanggang 2018, mula nung mayor pa sila sa Davao City hanggang unang 3 taon ng kanilang presidency na pwede pang imbestigahan ng ICC. So yan ay isa sa mga issue na hindi lamang sang-ayon ako kay Presidente, pero ito'y isang issue na lumalabas sa mga surveys, napaka-unifying sa ating mga Pilipino. Kaya kung talagang lalahok ulit ang Pilipinas sa ICC, sa ilalim ng administrasyong ito, yan ay mabuti. Kahit para kay Presidente, bilang Presidente ng lahat ng Pilipino na mailagay sa tama at sa mata ng buong mundo ang ating bansa muli sa mahalagang usaping ito. Mm-hmm. Senator, how different would it be if the Philippines rejoins the ICC? Dahil nabanggat na rin po nila former Senator Laila at ni Attorney Chel Jokno na magpapatuloy po yung investigation and probe doon sa EJ case ni former President Duterte. But how different would it be kung makakasali po ulit tayo sa ICC? If we rejoin the Rome Statute, how beneficial would it be for us? It would be really beneficial. It would make a difference kung sabihin ng gobyerno na miyembro pa rin tayo ng ICC, lalahok tayo sa prosesong iyon. Dahil for one, mabibigyang daan, harinawa, yung resolution ko at yung mga resolution sa House na mag-cooperate ang administrasyon sa ICC sa kanilang investigasyon. So, ibig sabihin, mabubuksan ang records ng mga EJ case mula nung nakaraang mga taon. Ibig sabihin ay proactively at actively magko-cooperate ang ating ding mga investigative at law enforcement agencies doon sa ICC. So, it would really make a difference. Hindi lang symbolically para sa pagtindig ng ating bansa sa harap ng mga mata ng mundo, pero operationally din siguro para sa mga investigador ng ICC. Alright.
Marami pa po kaming tatalakaying issue, pero ang lahat ng yan sa pagbabalik sa likod ng kontrobersya. Magandang tanghali po, kasama pa rin po natin sa ating programang ating panauhin si Senator Risa Hontiveros. At kanina po natalakay na namin ang iba't ibang issue mula sa confidential at intelligence funds hanggang sa iba pang mga unliquidated funds po ng ibang ahensya. Senator, let's move on to the recent reports, no, sa association, sa organization po ng televangelist na si Apollo Kibuloy. The Department of Justice awaits for your formal request to issue an immigration lookout bulletin para po sa televangelist or against televangelist Apollo Kibuloy. Ito po yung matapos maglabasan po yung mga aligasyon po mula sa church workers po ni Kibuloy tungkol po sa large-scale human trafficking, child abuse, exploitation, rape. Ano na pong update ang meron tayo ngayon dito, Senator? So, nagtatakda lang kami ng petsa ng pagdinig. Titignan namin kung kakayanin pa ngayong buwan, kung hindi man first thing in the new year. And once makapagtakda po kami ng petsa, ay magfo-formal communication po ako sa DOJ. Doon sa panawagan ko kahapon na mag-issue nga sila niyang immigration lookout bulletin order para masiguro, no, na pag daos namin ng pagdinig, in the interest of fairness din, ay gusto kong nandun physically si Apollo Kibuloy para humarap sa aming pagdinig. Alright. So, magsasampa po kayo ng formal complaint po against kay Kibuloy dahil lang sinasabi naman po, depensa po nung panig nga ni Kibuloy, nung kanyang pong lawyer na si Attorney Topacio, na parang may paghahamon po na sana ay magsampa raw po ang inyong panig Senator Risa ng formal complaint talaga o ng kaso. Ang mga nagreklamo ay yung mga victim survivors, no, mga dating miyembro ni Kibuloy na lumapit sa opisina ko. Yes. At yung pangunahing paraan ng pagkilos namin dito sa Senado ay ito ngang inquiry o investigasyon. Naghain na ako ng Senate Resolution number 884 na refer po ito sa Senate Committee on Women and Children na aking pinangunguluhan. At yun na nga po, magtatakda kami ng pagdinig. Inaasahan ko naman na kapag nadaos na namin yung pagdinig at mailabas yung aming committee report, na lalabas doon yung mga findings and recommendations on appeal lang ang mga ito. At napag-alaman din po namin na meron ding ongoing legal processes laban sa kanila sa Estados Unidos. No? Napag-alaman namin na nasa wanted list sila ng Federal Bureau of Investigation. So, kung magdesisyon yung mga victim survivors na lumapit sa opisina ko na maghain ng kaso laban kay Kibuloy, hindi talaga sila mag-iisa. Alright. Let's move on to the issue, still ongoing issue of West Philippine Sea. Recently, Senator Risa, meron na naman pong panibagong pangharas yung Chinese militia po sa Chinese vessel, sa atin pong mga barko. And the situation, yung kaligtasan po ng mga tao po or mga nagtatrabaho po doon sa barko was jeopardized again. Kayo po ba personally, satisfied po kayo sa mga action po ng ating gobyerno sa kung paano po natin tinatrato itong issue na to, kung paano natin dinidepensahan yung ating sovereignty at karapatan po sa West Philippine Sea laban po sa bansang China po? Well, at least kumpara sa panahon ni Duterte, ngayon mas wasto na at mas dinadagdagan na ng gobyerno ang tamang mga pagkilos niya o pagkilos namin, no? Kasunod ng unanimous Senate resolution nung nakaraang ilang mga buwan ay ayan, nagpapatuloy yung pananalita ni Presidente
laban sa ganyang mga aggressive actions ng China. Patuloy ang paghain ng Department of Foreign Affairs ng mga diplomatic protests, at pati ang civil society, mga sibilyan ay talagang hindi binibitawan itong usaping ito at nagtitake na rin ng direct action, political, diplomatic, creative actions para sabihin na talagang yung Hague Tribunal ruling ay nananatiling tagumpay natin. Tayo ang may karapatan dyan sa West Philippine Sea at buong maritime zones ng Pilipinas, kasama na ang ating exclusive economic zone. So, dapat magpatuloy ito at damihan pa, no? Lalo na ng gobyerno, yung pagtindig para sa ating karapatan sa karagatan natin. Mhm. Senator Risa, hindi naman po natigil yung pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap po ng ating presidente sa bansang China. Pero bakit po sa tingin niyo nagpapatuloy yung ganitong series of harassments sa ating mga mangingisda, sa mga barko po ng BIFAR? Bakit po kaya? Well, talagang may agenda ang China na angkinin, kunin yung bahagi ng ating karagatan sa kabuuang South China Sea. Kahit pa ipinawalang bisa na ng Hague ruling yung kanilang di umanong 9-dash line na ngayon ginawa pa nilang 10-dash line. Kahit pinawalang bisa yon, nagpupumilit pa rin siya. Gumagamit sila ng mga Beijing mouthpieces nila tulad ng Global News o Global Times para maglabas ng mga video na di umanong magpapakitang tayo ang nangunang kumbaga gumawa ng gulo. Tuloy din ang mga influence operations dito sa Pilipinas para subukang baguhin yung opinion environment tungkol sa isyung ito. Nagko-cultivate pa nga sila ng mga seksyon sa ating populasyon, sa mga influential na sektor para sila ang magbukang bibig ng mga linya ng Beijing sa usaping ito. Laban pa sa pambansang interes ng Pilipinas, laban pa sa mga ahensya pati ng gobyerno na tumitindig naman sa tama tulad ng Philippine Coast Guard. Kaya talagang may masamang balak talaga. Matagal na ang China sa ating teritoryo. Yun man ay defined niya na kanyang national interest. Tayo naman bilang Pilipino, tukoy natin na kontra yan sa ating national interest na may suporta ng lumalaking bahagi ng mundo dahil nandiyan yung UNCLOS at sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea na yan, naipanalo natin ang ating kaso laban sa China sa Hague Tribunal at dumadami yung mga bansa at mga regional formations na sumusuporta sa atin dyan explicitly. Yung ilang mga kapwa ASEAN member countries natin, nandyan na din ulit yung US, yung iba pang mga bansa sa European Union, ang India, no? At iba pa. So hindi rin tayo nag-iisa sa labang ito. Alright. Sa tingin niyo, Senator, ano po kaya yung additional or extensive efforts po na kailangan gawin o pagpursigihan po ng national government para po matigil na itong sunod-sunod po na panghaharas ng China po sa ating bansa? Well, yung lagi kong sinasabi, yung nasa driver's seat, no, ng pagtugon natin sa harassment, bullying, aggression, pagnakaw ng likas na yaman na ito ng China laban sa atin. Ang nasa driver's seat dyan ay yung ating political at diplomatic responses. Opo. Pero patuloy din bilang backup yung matagal nang, no, halimbawa AFP Modernization Program, dahil may pangarap ang AFP at sinusuportahan namin sila dito sa Senado na makaabot sa self-reliant defense posture. May programa sila para dyan. At maganda dahil ibig sabihin, dahil sa ating konstitusyon, di ba, ni-renounce natin ang giyera bilang instrumento ng national policy, pero may kakayahan tayong depensahan man lang ang ating sarili. Hindi tayo mag-oopensa, hindi tayo magiging aggressor,
pero may kakayahan tayong depensahan ang ating sarili. At ito'y isang deterrent, ito'y isang backstop, no, sa pangunahing political at diplomatic na pamamaraan natin, diplomatic at peaceful politics natin para itaguyod ang ating pambansang interes at mag-push back effectively at kasama ng mga kaalyado laban sa isang bully sa ngayon tulad ng China. Alright. Senator, balikan ko lang po yung usapin natin kanina sa ICC. Sa probe or investigation po na ginagawa ng Rome Statute tungkol po sa AG case, war on drugs ni dating Pangulong Duterte, what would you consider your personal help po sa investigasyong ito o probe na ito? Well, ang personal help, kung matatawag, o moral support ko talaga bilang mangbabatas ay itong mula pa nung panahon ni Duterte, patuloy na pagpuna ng Senate minority noon at ngayon, patuloy na pagsingil ng accountability, paghahain ng mga resolusyon para imbestigahan ang pagpatay kay Kian de los Santos, ang pagpatay kina Kulot at Carl Angelo, yung paggiit sa mga na dapat may mga line item sa budgets taon-taon na susuporta sa trabaho ng mga human rights institutions tulad ng Commission on Human Rights. Ang pag-aaral namin hanggang ngayon na pag-consider sa pag-draft ng bill, hindi lang para sa human rights defenders, pero bill para sa compensation sa lahat ng human rights violation victims, kasama na yung extrajudicial killings victims. At syempre hanggang ngayon, yung pagsuporta talaga at panawagan na ito nga, bigyang daan ang trabaho ng ICC dito sa Pilipinas at mag-cooperate ang gobyerno sa ICC sa kanilang investigasyon sa human rights situation dito sa bansa. Alright. Recently, si Pangulong Marcos po, he pushes through for yung peace talks po between the national government and the CPP-NPA. Pero parang may hindi sila pagkakaunawaan or parang hindi sang-ayon, may ilang punto si VP Sara na hindi siya sang-ayon sa desisyon ni Pangulong Marcos. What is your take on this, on the decision of our President? Well, dati rin po akong miyembro ng Government Peace Negotiating Panel sa CPP-NPA-NDF, panahon ni na dating Presidente Macapagal Arroyo at Estrada. At so syempre, anumang senyales na magbubukas ulit ng usapang pangkapayapaan ay wini-welcome ko. Alam ko din na napakahirap na prosesong iyan at kailangan talaga, kanina pinag-uusapan natin, Ms. Pamela, yung yung sinseridad, kailangan din yung totohanang pag-engage dito, pareho ng gobyerno at ng Communist Party of the Philippines. So kung hindi nagkakasundo si Presidente at si VP Sara sa usaping ito, well, I still hope na yung buong gobyerno, mahilig silang gamitin ang salitang whole of government approach. Umaasa pa rin ako na yung buong gobyerno ay titingin sa kumpletong pakete dapat ng mga tugon sa napakatagal ng armadong labanan at internal armed conflict na iyan, lalo na sa mga ugat ng armadong labanan, no? Yung kawalan ng katarungan, yung kahirapan, at iba pa. At ito kasi yung kumbaga pinakasustansya o pinaka heart and soul ng anumang peace process. Mm-hmm. Senator, sa tingin niyo po yung ganitong, kaunting misunderstandings or yun bang hindi nagkakasundo nga yung kanilang ideologies or principles sa mga ganitong bagay at iba pang issue, do you think this is considered somehow healthy rin for the governance, for their governance? It could be healthy kung talagang
nagbibigayan ng puna at constructive criticism para pagandahin yung pagpapatakbo ng kanilang administrasyon. Kung yan at yan lamang ang dahilan, di mabuti talaga. At kung ganun, di sana mas i-welcome din ng administrasyon ang pagpuna, constructive criticism, paghain ng alternatibo, dissent, no, mula sa mamamayan, mula sa civil society, at mula sa mga kilusan ng ating lipunan na nagsusulong ng pagbabago. So kung yan ang dahilan na hindi nagkakasundo yung dalawang pinakamataas na opisyal, di mabuti. No? Hindi ko lang alam kung may iba pang dahilan. Alright. Let's move on to a topic that's very close to your heart, Senator Risa. Kayo po yung isa sa mga sumalubong po kay former Senator Laila De Lima nung nakalaya na po siya. Nabanggit ko na rin po ito kay Senator Laila. Yung kanyang paglaya po, it means two things. First, yes, nakalaya po siya. She was freed after 7 years. Pero inabot po ng halos 7 taon. Nag-grant po yung justice sa kanya, pero halos, it took her almost 7 years. Ano po sa tingin nyo yung ibig sabihin nito, yung ipinapakita nito sa sistemang pangkatarungan po natin? Sa tingin nyo ba, sabi po ni Senator Laila, it has started to work under the Marcos administration. Pero kayo po, ano pong tingin nyo sa sistemang panghustisya po natin sa ating bansa, considering the case of former Senator Laila? Well, gaya ng pinag-usapan nga natin kanina, totoo, no? At least sa panahon ngayon, sa wakas tinupad ng administrasyon na hindi na sila mag-o-obstruct o magdi-delay sa hustisya kay Sen Leila. And naalala ko nung una din siyang nakalaya na pagka-post ng bail, sabi nga isa siya sa maraming biniktima ng fake cases, unjustly deprived of liberty. Kaya talagang marami pa tayong mga kababayan kailangan tulungan na makakamit ng hustisya tulad ng nasimulan na ring gawin ni Sen Leila. Maraming reforma sa ating criminal justice system at sa judicial system natin, lalo na alang-alang sa mga mahihirap, no, yung mga hindi maka-access ng dekalidad na legal services kapag nagkaroon na ng problema sa batas. Alright. Speaking of reform, Senator Risa, sa tingin niyo po bilang mambabatas, ano po kaya yung dapat na amyendahan sa ating justice system para po mas mabigay yung tinatawag nga na hustisya or katarungan para sa bawat Pilipino po? Kung naalala ko, Ms. Pamela, mga 20 years ago, may grupong binuo sina dating Senador Kiko Pangilinan at maraming mga batikang abogado, judges, justices o retired na mga justices at judges. Ang pangalan noon ay Bantay Katarungan. Marami po silang ilabas na pagsusuri at rekomendasyon kung paano reformahin yung ating justice system. Maganda sigurong mabalikan natin iyon dahil sigurado ko marami pa dyan ay unacted upon hanggang sa mga panahong ito. Naalala ko rin po yung ilang mga columns ni dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban doon po sa Philippine Daily Inquirer. May isinulat po siyang tawag nila 3 generations of reform ng Supreme Court. Na kung taalala ko, kasama po doon yung pag-issue nila o paglikha nila ng writ of amparo. Tapos merong ding justice on wheels dahil may mga taon na naglabas ang Korte Suprema ng bus. Nakasakay na po doon yung mga judges at sila'y umiikot noon sa iba't ibang mga lugar, lalo na sa mga lugar ng mga mahihirap,
para doon na lang nila dinigin at desisyonan yung mga small claims cases, no? Para hindi na kailangan pang gumastos ng pera, panahon, enerhiya, lalo na yung mga mahihirap. Na hirap na nga sa buhay, mas lalong mahirap ah, humanap ng hustisya sa pagpunta pa sa korte. So kumbaga, ang korte na ang pumunta sa kanila. At yung pangatlong, kung tamang naalala kong isinulat ni former Chief Justice Panganiban, ayun namang writ of kalikasan, no, na simula ng pagkilala ng Korte Suprema na may karapatan din, kumbaga may legal na pagkatao din ang kalikasan o ang mga hayop pati halaman dito sa ating bansa para magbigay daan sa mga kaso tulad ng mga naipanalo na nga in the intervening years, mga whales at dolphins doon sa Tanyon Strait, kung tamang naalala ko, pati yung Manila Bay, no, laban sa reclamation ngayon, at iba pa. All right. Let's move on, Senator Risa, to one of the issues naman, national issues na napaka-importante po sa ating mga kababayan, sa mga tsuper at sa mga commuter din. Yung modernization po ng mga public utility vehicles. Sabi po ng ating mga driver, hindi naman daw kailangan sumali sa kooperatiba. Thus, hindi naman kailangan itong modernization dahil malaki rin daw po yung kanilang gagastusin once this pushes through. What is your take on this, Senator? Nakikiisa at nakikiramay ako sa ating mga hirap na ngang traditional jeepney drivers and operators. Tama din sila sa puntong hindi dapat sapilitan ang pagbubuo ng kooperatiba. After all, no, ang kooperatiba na sinusuportahan ko sa mahabang panahon ay mga voluntary organizations ng mga miyembro niya. Tapos itong modernization program, in principle, sinusuportahan ko, Ms. Pamela, basta't i-retain sana din, no? May option, i-retain din yung traditional na kultural na forma ng ating jeepney kahit i-modernize yung makina niya para maging environment friendly. Tama din po yung ating mga tsuper, magastos. At kahit tinaas na ng bahagya ng Department of Transportation yung subsidy, kulang pa rin, no? Kumbaga out of pocket expense pa rin yung ating mga driver. At nakakakaba, palapit na ng palapit yung hindi lang yung Pasko, hindi lang yung bagong taon, pero yung deadline na ipinataw ng DOTR para nga magbuo ng kooperatiba at simulan yung physical na proseso ng modernization. Meron po akong hinarap nitong budget debates ng mga panukala, pero mukhang hindi naman kineri ng DOTR na sa simula, gobyerno na lang kaya muna ang magmay-ari ng mga modernized vehicles, paggamit lang sa mga driver at operator. And then, pag napatunayan na kikita din naman yung mga ruta na ilalaan dyan sa mga modernized jeepneys, ay pwedeng i-consider ng mga kooperatiba o mga individual na driver na sa kung anong kayang paraan, hulugan, halimbawa, na sila eventually maging may-ari ng mga modern jeepneys na iyon. Kaya sobra ko rin na-appreciate, Ms. Pamela, yung manifestation ni Sen. Grace, no? Pagkatapos naming i-ratify yung 2024 budget, talagang at tamang sinisingil niya yung accountability ng DOTR sa modernization program na ito, alang-alang sa ating mga jeepney drivers and operators. So, sana talaga bago matapos ang taon o at the latest, first thing sa bagong taon, ay mabigyan natin ng viable talaga na solution at sustainable solution ang ating mga tsuper at operator. Alright. Senator Risa, maraming salamat po for joining us ngayong tanghali. Salamat po for giving us your time, Senator. Welcome. Atin pong nakasama sa ating programa, Senator Risa Hontiveros. Samahan niyo po muli kami sa susunod na linggo para talakayin at siyasatin ang iba pang issue dito lang sa likod ng kontrobersya.